call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Yo, kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez and you're watching. Meron tayong isang phone dito na Oppo Reno 8 Pro 5G at nagugustuhan ko siya habang ginagamit ko. Dahil meron siyang MediaTek Dimensity 8100 na max, metal yung frame at glass yung back panel nito. Sobrang ganda talaga. Masasabi ko na ito yung pinaka-flagship na feel sa mga MediaTek Dimensity 8100 na lineup. Pero ang presyo nito hindi natin masyadong kakayanin o hindi siya sakto dun sa presyo niya. Kung akong tatanungin, siguro sakto to sa mga 28,000, mga 26, parang Xiaomi 12T, mga ganun. Pero sa nakikita ko, parang umaabot siya ng mga 35,000. So, hindi siya sulit sa ganung presyo. Ang inintay ko na lang siguro na bumaba na lang yung presyo nito. Siguro pagdating ng araw, mabibili na lang natin to ng mga 25, 24, mga ganun. Pero sa ngayon, limited pa lang to sa Globe at wala pa ako nakikitang mga link dyan. Pero sure ako pagdating ng araw, makakuha tayo ng murang ganito. At masasabi ko na sulit talaga tong phone na to kapag ganun yung presyo. Well, siguro kapag may link, ilalagay ko na lang sa description o kaya i-update ko kayo. Pero sa ngayon, alam naman natin na mataas talaga yung presyo nito. Pero pagdating ng araw na magmura siya, sulit ba talaga? Mas maganda ba sa Xiaomi 12T at saka dun sa OnePlus Ace 5G? Well, alam naman natin na maganda talaga yung 12T at saka yung OnePlus Ace 5G. Pero hindi sila katulad ng phone na to na naka-metal frame tapos glass back yung materials na ginamit dito sa back panel. Pero alamin natin yung loob nito kung talagang sulit ba kapag bumaba yung presyo nito. Well, sa box meron tayong cyan color na box dito, nakalagay dyan, number 8, Oppo Reno 8 Pro 5G. Sa loob ng box, meron tayong free jelly case, SIM injector pin, isang Type-C cable, mga documentation, at 80 watts na fast charger. Then, ang nakuha ating kulay is the glaze green color, which is kapag sa personal mo siya makikita, may pagka-cyan color siya pero medyo malabo o kaya parang fade siya na cyan color. Pero ang ginamit dito na materials sa back panel niya is made of glass. Hindi ko lang ma-confirm kung anong klaseng glass to, kung Gorilla Glass ba siya o normal na glass lang. Pero ang pinaka-interesting dito yung camera module. Sumama yung glass dun sa bump o parang nakadikit lang yung camera module nito. Sobrang kulit talaga. Kapag ginawakan mo, sobrang kinis. At fingerprint magnet siya kasi glass nga siya. Pero madali lang naman siyang linisan. Then sa camera module, may nakalagay dyan, powered by Mari Silicon. Then almost 25% yung sinakop dito sa camera module niya. Sa may gilid naman, makikita natin dyan yung mga antenna bands natin. Ibig sabihin na metal frame yung ginamit dito. Yan. Talagang premium yung design. Sa baba naman, meron tayong speaker dito. Type-C port, isang microphone, at SIM card tray. Hindi siya expandable storage. Sa taas, isang microphone pa, tapos isang speaker. Medyo malit lang yung speaker nito o parang ventilation din to ng isang speaker. Pero malakas naman yung speaker nito, so dual speaker rin siya. The other side, yung power button, at may makikita tayong line dyan na may color accent na green. Sa kabilang side naman yung volume rocker. So overall ng design, premium talaga. Ang magandang ginawa nila dito sa design, sobrang premium ng pagka-metal niya na usually sa MediaTek Dimensity 8100 na max, hindi masyadong mainit pag naglalaro tayo. Pero makakaramdam pa rin tayo ng konting init dito sa metal frame, pero hindi ganun ka-intense na katulad ng mga Snapdragon 8 Gen 1. At madali lang lumusot talaga yung init dito dahil nga din sa metal frame. Then sa display, meron tayong AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Ang screen to body ratio nito is 90%. Kung mapapansin nyo, sobrang liit lang talaga ng mga bezel. As in parang bezel-less na talaga. Pati dun sa punch hole ng camera, sobrang liit lang din. Parang nakita ko na rin to dun sa OnePlus Ace 5G. Ang pinagkaiba lang talaga nun, naka-metal frame na to at glass yung back panel. Samantalang yung OnePlus Ace 5G, plastic yung back panel nun at hindi siya metal
frame. Yun yung pinagkaiba nila. Pero sa display, masabi ko na parang pareho lang sila. Pati dun sa loob, kahit na naka-Oxygen OS yun, dito meron tayong Color OS. Actually, halos pareho lang talaga. Konti lang yung pinagkaiba. Pati yung pag-test ko ng game tsaka yung mga settings, halos pareho lang. Pero ang pinakamalaking advantage ng Oppo Reno 8 Pro 5G, yung Netflix nito is naka-wideband L1 certification na siya. Meaning na Full HD yung makakapanood natin. Unlike dun sa OnePlus Ace na L3 pa rin yung certification nun. Dahil naka-flash yun sa global. Kaya L3 lang yung nakukuha natin dun. So dito meron tayong L1 certifications dito. Full HD na yung mapapanood natin dito sa Netflix. Kaya nasabi ko na malaki advantage yun pagdating sa display. Then kung panood lang ng movies, naka-AMOLED na to, wala na kayong problemahin. Maganda yung kulay, vibrant yung color, smooth sa scrolling dahil meron siyang 120Hz na refresh rate at tumatama rin sa mga games natin kapag yung games mo ay supported ng 120, makakalaro tayo ng mga ganung refresh rate o FPS kapag supported nga siya ng 120Hz. Speaking of performance, meron tayong MediaTek Dimensity 8100 na Max. Alam nyo na kung gaano kaganda yung MediaTek Dimensity 8100 na yan. Kung akong tatanungin talaga, pinaka nagustuhan ko talaga this year 2022 yung MediaTek Dimensity 8100. Kumpara mo sa mga MediaTek Dimensity na to at na full na talaga yung mga settings at maganda yung performance. Wala akong nagiging problema talaga sa chipset na to kahit saan phone nila dalhin. Syempre yung Snapdragon 8 Gen 1 Plus, pinakamalakas talaga at hindi siya masyadong umiinit. Pero sa mga budget lineup, panalong panalo talaga tong MediaTek Dimensity 8100 na to. Meron tayo dyan mga X4 GT, OnePlus Ace 5G, Xiaomi 12T, Realme GU Neo 3, yan yung mga naka-MediaTek Dimensity 8100. So dito meron tayong 8100 na box dito. Ang nakuha kong settings same pa rin dun sa OnePlus Ace 5G na high pa rin sa refresh rate sa Mobile Legends. Sa graphics naman high lang din, wala pa tayong ultra. So ang napansin ko dito sa MediaTek Dimensity 8100 na max, yung refresh rate nila nasa high pa din. Kahit nga dun sa OnePlus Ace 5G ko, high pa rin yung refresh rate nun, meaning hindi pa siya masyadong optimized. Pero sa Poco X4 GT, yung refresh rate nun is nasa ultra na, pati dun sa Xiaomi 12T. So ang masabi ko lang dito, yung Xiaomi 12T, yun yung pinaka-optimize at pinakasagaran talaga ng MediaTek Dimensity 8100. So yun yung nakikita ko talaga na optimize talaga. Kumpara mo dito sa mga max tsaka dun sa regular. Wala ako nakikitang bugs dun sa ultra na yun, dun sa Xiaomi 12T. Kumpara natin dito sa Oppo Reno 8 Pro, medyo nagkukulang pa tayo ng mga settings. Pero sa performance, halos pareho lang sila. Graphics lang siguro at konting refresh rate. Wala ako nararamdaman na lags, frame drops, wala ako nararamdaman dito. Lalo na maganda yung connection nito. At isa pang advantage ng Oppo tsaka dun sa OnePlus Ace, mas matibay yung signal nila kumpara mo dun sa Xiaomi o Xiaomi 12T. So yun yung nakita ko talaga dito. Pero sa performance, sobrang ganda talaga. Then meron tayong game turbo dito, makita natin yung mga FPS natin, temperature, tsaka yung battery percentage. Kung gusto nyo makita yung status ng mga nilalaro natin, meron tayong FPS dito, GPU, CPU. So yan yung mga settings niyan. At marami pa tayong pwedeng pagpilian ng mga settings habang naglalaro tayo. Bali, thank you pala siya, hindi masangkay. Binigyan tayo ng Black Shark Gaming Trigger. Sobrang ganda nito. Bali, pinasyalan ko yung store na yan. Sobrang dami talaga ng mga gadget dyan. So on hand, meron silang mga cellphones, headset. Nakita ko nga rin dyan yung Astro Boy Edition ng Redmi Note 11T. Sobrang astig at sobrang ganda. May page sila dito mga available na phones. Kung makikita nyo dyan, mga Poco, Redmi, at marami pang iba. Check nyo na lang yung mga presyo dyan. At kung gusto nyo ng pasyalan talaga, punta lang kayo sa store. PM lang kayo dito sa Shandy Masangkay sa Facebook para malaman nyo yung tamang address na pupuntahan nyo. So, thank you Shandy Masangkay. Pagdating naman sa camera, meron tayong 50 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra wide, tapos 2 megapixel na macro lang. Then sa selfie camera, 32 megapixel front facing camera. Ang missing lang talaga dito sa camera niya, wala tayong 4K at 60 fps. Meron tayong 4K at 30 fps lang. Pero nung tinignan ko yung MediaTek Dimensity 8100, supported siya ng 60 fps. Hindi ko alam kung bakit di nila nilalagay yun. Kahit nga dun sa Xiaomi 12T, hindi ko siya nakita. So hindi ko alam kung bakit nila nilipit yun. Pero kayang-kaya naman ng chipset na to. So yun yung missing lang dito. So sa camera, sobrang ganda ng camera nito. Parehong-pareho yung OnePlus Ace 5G. Balance yung blue, yung green. Maganda yung kuha ko sa mga photos at sobrang satisfied talaga ako pagdating sa camera. Wala akong masabi. As in, kambal to talaga ng OnePlus Ace 5G. So, kung masabi ko sa phone na to, napaka-premium talaga. Alternative to ng OnePlus Ace 5G. Kung ayaw nyo ng mga plastic frame o hindi kayo satisfied dun sa body nun,
pwede to kung bumaba yung presyo. Sabi ko nga, nasa 35,000 yata to sa ngayon, pero kung sakaling bumaba yung presyo, pwede na. Hindi ko pa siya ma-recommend sa ngayon dahil sobrang taas ng presyo niya. Pero kung may makita ako na official link at bumaba yung presyo nito, possible pa na pwede ko siyang bilhin 25,000, 26,000. Pwede pa sa ganun. Pero ngayon, lampas 30,000, hindi ko pa siya talaga recommend. As in, sagaran talaga yung presyo nito. Parang bumili ka na rin ng Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Pero may mga alternative pa tayong pwedeng bilhin sa presyong yan na naka-metal frame din at glass din yung back panel. So, meron tayong Lenovo Legion Y70. At na-review ko na rin yun. Yung mga na-review ko ng OnePlus is 5G. Tapos yung Lenovo, ilalagay ko na lang sa description para makita nyo at kung anong kakayahan ng mga phone na yan. So, sobrang mura lang yan. 18,000, 20,000. Sobrang mura talaga. So dito sa Oppo Reno 8 Pro 5G, as in maganda naman talaga, pero pinaka-recommended ko talaga is the OnePlus Ace 5G. Wag muna to siguro. Pag bumaba na lang yung presyo, abangan nyo na lang. So magpo-post na lang ako sa community natin o kaya dun sa FB page natin. So follow nyo rin ako dun sa FB page natin. So I hope na nakatulong ako sa inyo at wag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul. Find me, hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun